yan bukan o kinasigasing pag-alaga sa Ginoo. So, it is an opportunity, privilege ko din ako nga mga paambing po sa pulong sa Ginoo. Isang instant kayo, mga mana yun, na nga nagkakayo mga commitments. Pero salamat sa Ginoo, ang Ginoo yun pagplastar sa tanan. Galay ko ng Ginoo, and I welcome you all sa ato fellowship karon na I hope God will intervene sa unsang kapitas ng kinabuhi nga nagkinahanglan ka. So our series is this Dilipot man kay ato kang ikatulong semana, ikatulong linggo lingwala. We have our new series about the church. So as a quick review, before na ko start sa ikaduha, our church, ang part 1 ani was gitanto ni pastor, giuluhan ni who do you say I am. So, ang iyang passage sa Mateo Kapitulo 16, 13 ato sa 16. So, kini nga pangutana sumala sa atong nadumduman ang kay Domingo katong nakadire ko ng Domingo. Nasabtan nato nga kini mao passage, kini mao pangutana. Hello. Kini mao pangutana, usa ni ka pangutana ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Who do you say I am? Is the question of Jesus to his disciples about who the public think he is and who the disciples believe he is. So, muna iyang pangutana, kamo, kinsa man ako. So, ang mga tinunan, ito pa po. O, ang mga tinunan sa ilang pagtubag una, lingon sila, ikaw kuno si Propeta Jeremias o Propeta Elias o ikaw si Juan ng Bubunyag. So katong tulog i-discuss pastor nga naman nga si Propeta Elias man. Okay, si Propeta Elias usa sa propeta nga nagahimo og mga milagro. O the same thing with Jesus alang nga time. The same with Jeremiah. So, atong Domingo, dunay ko mga punto nga gipaagi pastor o usa ka pangutana. So, there are 3 points nga ato ang na takol atong Domingo, kining tulo ka mga importanteng pangutana. Who is Jesus to you? Diba? So, atong Domingo, gisaysay nga giingnan si Jesus sa mga tinunan. Kamo, kinsa man ko para ninyo, di ba? So ato nang i-personalize, who is Jesus to you? Kung si Jesus, alam niyo usa lang ka provider, usa lang siya ka healer, o uban pa, so wala pa ka maabot sa punto tingali nga sama sa itubag ni Pedro, nga mingon siya, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. So kato nga tubag ni Apostol Pedro, sakto. Ya, sakto kayo. I-discuss ang todo nga katong mao kamatuoran, mo inahimong pundasyon sa mga simbahan. Ya? O mo na ikagang punto, what is a church? A church is not a building. Ang simbahan, dili ni mong building, kundi ang matagusa nga mituo sa atong Ginoong Kristo katong kamatuoran nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Umot na hinungdan nga ang church dili siya building, kundi katawhan nga mituo sa atong Ginoong Hesus o gibutang ang ilang pagsalig ngadtong kamatuoran. Miingon si Apostol o si Simon Pedro nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios na buhi. Then, ikatulong pangutana, what is a church called to do? Unsa may papel, unsa may responsibilidad sa usa ka simbahan nganong gitawag na siya. So, na ito gi-emphasize na gihatagan si Pedro o Yahweh sa Ginoo. Diba? Walay yun na dili ito Yahweh na gigamit nato sa puntahan. Kundi ang matag usa nga motuo sa Panginoon sa Kristo, we have given the keys in heaven.
So, kung usan niya pas na matuoran may tungod sa itong Ginoong Hesus, ug dunay usa ka tawo nga magawa ng matuon nini, you have the authority to lock and unlock heaven. So, muna say gisaysay, muna kinatibuk-an sa matid sa ato ang nakatunan nitong nyaging Domingo. Ang atong new series, The Church. O kang iyang title, atong tema is, Who do you say I am? So this time, we are going to start a part 2. Initawag ko, The Power of Fellowship. Ang gahom sa pagpakikuban o ang gahom sa pagpakigsanduron. So, I hope all of you are ready. Let us bow down our heads. May nagkaalam sa Ginoo. Una sa tanan, Lord, salamat. Salamat sa imong gihatag ng mga kahigayunan nga sa mga usap pag Ginoo niya kami aron matuboy ka, mahimayan ka, awitan ka Ginoo sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Ug tugod ti o Dios, kini ka mutagon, ikaw magpalulti sa pagkusa ka namo Lord God, nga masabtan namo ingon nga mga simbahan nga naghigo sa o Dios. Ang kamahimdanon sa pagpakikuban o pagpakigsanduron tayo o Dios. Tabangin ko, help me Panginoon, wala ko ay katakos nga mo expound ini unless hindi ko balan sa imong balang espiritu. Lord, teach me what to say and teach me what not to say. Kung doon na mo ko'y masulti na hindi maayo o Diyos, I pray that you will wipe it out sa ilang mga hunahuna o sa ilang mga kasing-kasing. Kung ipabilin o Diyos, ang mga butang makatabang nga mo yung ipagita sa among kinabuhi, Lord. O kung sa man ang among madawat o panalangin Ginoo, we will always give up to you the glory, the honor, the blessing, the thanksgiving, because apart from you, Lord, we are nothing. Thus I pray in Jesus' name, Amen and Amen. So, part 2 sa itong series na The Church, it is the power of fellowship. Now, what is fellowship para nimo? So, usa ito pangutan na usa-usahon. This is individualized. Unsa man ang fellowship nga nga pahulugan para nimo? Unsa man ni? So ikaw rin mo katubag ana, is fellowship essential or naghahatag ninyo kung katong? Simba. Predicting na po. So ikaw rin mo katubag ana or bansay-bansay ana. Is fellowship helps or not? O kini atong pagpakigsanduron sa ato ang kauban sa katawhan sa Dios? Nakatabang man sa imong kinabuhi or wala? So ito rin ang gihapon ang makatubag na. So muna ang gahom sa maong pagpakikuban o pagpakigsanduron. Now, ang fellowship sumala sa Roma kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11. This is in testimony ang atong passage. Nagaingon dara, God whom I serve in my spirit in preaching the gospel of His Son is my witness how constantly I remember you. Verse 10, in my prayers at all times, and I pray that now, at last by God's will, the way may be open for me to come to you. 11, I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Sa Bisaya, nagaingon, sa Roma kapitulo 1, versikulo 9-12, ang Diyos na akong gialagaran sa bugos kong kasing-kasing, pinaagi sa pagwali sa mayong balita ay tungod sa iyang anak, saksi, na kanunay ko kamong gilangit sa akong mga pag-ampo. Nagampo ako sa Diyos nga hinihingayon na mahinayon na gayon ang ako sa pagduaw kaninyo. Kay buot akong makikita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga mga paligpon kaninyo. Ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa isig ka pagtuo. So kining istorya may tungkol sa gahom sa pagpakikuban o pagpakigsanduron, the power of fellowship,
paglibot-libot ini mao nga context. Now, let's have first our short background about the book of Romans. Kung sa maging tinuod nga background sa libro sa Roma. Aron makasapunta sa unahan. Now, the book of Romans, gisulat ni Pablo, siya nagsulat, gibalabana ni atong 57 at 58 AD or Common Era. So, dugay na kayo after Jesus nga gikayag sa langit. O kini yung sulat, he was just the writer of this book, but he was not the one who started the church. So, di ba, sa Korinto, siya man, sa isang Greka, or lain po. Pero kani, si Pablo nagsuwat lang, but he was not the one who started the church. He wrote this book when he was in Corinth sa Corinto. Sa mga panahon nga naasa sa ikatulong panaw sa usa ka misyon nga panaw. So he was in Corinth during his third missionary journey. He has never been visiting the church. Wala siya pa makaadto dinhi maong iglesia sa Roma. Kapagod. O ang nanalito ini nga background, he wrote to a group of people he did not personally know, but considered them to be his brothers and sisters in Christ. Meaning, nagasulat siya sa mga tao nga, wow, sa kita. Diba? Diferensya ka kayo, magkasulat ka po kita. Walang lahir kami lang, pero makita niyo mo ang desire na gusto siyang makigsandurot din yung mga tamanan kung sa buwan sa kakita. Now, this letter of the book of Romans is in instructional nature. Usa siya ka matang sa pagsulat na instructive, meaning taghang kayo mga panahimangno, instruction, para asa? To provide people's direction, to provide church encouragement, to provide church guidance. Yan, sa mga katawag sa Roma. So, muna is short background sa book of Romans. So, let's proceed. What is fellowship? Kaya the power of fellowship na to. Kung sa madali yung fellowship, and why there is power in it. Nga doon na may kabong diyan sa pagpapig sa turot. Kung sa kainaan ini. So, atong tanawon. Sa Biblia, ang pulong ng fellowship, it refers to a Greek word, koinonia, which means share participation or holding things in common within the community. Nagpasabot, ang pulong ng koinonia, wala sa eksakto nga direktong pulong nga gi-translate sa English, gi-translate ka daw into the whole, gitawag sa fellowship. So, kanang fellowship, tagkanang kong pasabot. Sumala sa itong makita na lang, ang fellowship, gitawag sa sympathy. Sa fellowship, naadiha ang unity, naadiha ang harmony, naadiha ang partnership, naadiha ang intercommunication, naadiha ang communion, agreement, cooperation, arang kaghana when it comes to fellowship. Pero ang pinakalindog dira kanang gitawag o participation. Wala nga, ihubad kini nga share participation. Nagpasabot, fellowship is an intimate sharing of oneself to one another. Usa ka pakigsuon sa pakigsandurot, pakig-ambitay sa matag usa diha sa Ginoo. Now in this passage from the book of Romans, chapter 1, verses 9 to 10, si Paul nag-express sa iyang longing to be together with other believers. Kung kita, natay church dito sa Ubay. Because we have the same spirit, nasa itong kasing-kasing nga na-inherit, so kanya kasalanan ka, gusto ta makikita, gusto ta makigsandurot, gano'n.
We are part of the body of Christ. We have the same spirit. Gawas siguro kung lahi ang espiritu kasi ipo. Pero kung pareho na ng espiritu, we are sharing in common. Kung unsay, himuon sa usa, as long as it is aligned with God's purpose, kauban lang. Pero kung huwag kalimutan, lahi, paminaw. Diba? Manana. So, muna iyan ko ni Paul. Something happens when the church gathers face-to-face to fellowship. Pray, encourage one another. So, in the last few years, ang technology nagahatag ng way na magkita ay na through technology. Ganun dumos pandemic. 2020, it's been 6 years nga nilabay. 2020, pag-lockdown, bawal tanan. Murang tag-bisod. Kuan ba kanan? Tabi na nga, daw di na takong mga gawas. Bisan ganit, atong tagstag sa kamanganaw. Napay mask, napay face shield. Di ta halos makaginawa. Pero ang Ginoo, nakita paagigan ko na itong mga tagna, pag dili sa exact na makahatag ko, strengthen sa itong kinabuhi. Although this has been helpful, especially when physical meetings were challenging, technology cannot replace fully the connection at physical and personal gatherings. Na makatabang ang online, ang virtual, pero hindi sa maka-fully replicate sa connection sa mga tag-usap personally. Today, we look at what happens according to Scripture when we met face to face. So, importante nga, makasabot ka kung saan face to face. So, I have given you, na-prepared ko, tulo ka mga letters, acronym. So, pakuha rin I, see, you. So, meaning, I, see, you. Fellowship man. Tapay fellowship ka rin, makita mo. Di ba? Sige, let's try. Nganahin mo magalingon. I, see, you. Ina dapat you. Okay, 1, 2, 3, go. I, see, you. So, ano po katugon? Ang I see you, in medical term, ito nani, isa na kasunod ng I see you. Ano sa'yo meaning I see you? Intensive care unit. Kailangan ka sa intensive care unit, medical din mo kahintang. Meaning, naasay advantage. Kaysa nilang delikado na yung kahintang, dunay intensive care na magagahitabo mo. Muna, ICU. So, kiling tulo, pagtulong, ako na ibahin o tulusan ng mga punto. Number 1, when we gather face-to-face, we receive impartation and are strengthened. Kung mag-gather na face-to-face, per meeting, bonding, or whatever means, para sa Ginoo, we receive impartation. Kabahinan ka. O maliko na katong kinabuhi. Number 2, when we gather face-to-face, we are mutually conducive, meaning, salay, turn up, encourage, mutually encouraged by each other's faith. And 3, when we gather face to face, we experience unspeakable joy. Diba? In other words, unspeakable joy, kung joy na unspeakable, hindi mo ma-express, meaning, complete joy. Kompleto nga kalipay kung kita magkatayo sa magkakaubad niya sa Ginoo. So, I see you. Number 1, let's start. When we gather face to face, we receive impartation and are strengthened. Romans chapter 1, verse 11, it says, I, yun si Paul, long to see you that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Mo niya, tinguha ni Pablo sa kinabuhi. Bisan pa sa kakitaan ni mga gustuhan sa Roma, ang iyang tinguha, makikita ninyo yun now sa now. Kasi purpose, kiliki. Gusto ko makakaon sa inyong giandam na mga leksyon. Gusto ko makakaon sa inyong giandam na pagkaon. Una niyang tinguha, kabahinan ko kamo sa mga espirituhanong panalangin. Kay buod akong makikita kaninyo, aron kabahinan ko kamo
sa espirituhanong panalangin na makapaligpag kayo. O sa may rason, ganun na ata din hero. Naata din karon aron ta kabahinan sa mga espirituhanong panalangin. Kung wa ka din ron, nilitag na awa ka kabahinin. Pangutana, maayo ba ang di ka mabahinan? Kaya kung binahinay na, binagi, imo gamay sa dako, liban, suko, na rin ka. Diba? Pag Paul, gusto niya na ako din gusto ko makikita ninyo kay gusto kong kabahinan ko mo sa espirituhanong panalangin na mako'y makapalingkod kaninyo. Paul knew the importance of spending time with the church he was ministering to. Kay Paul, unsa ka mahingdanon kini maglaan og oras or magdali og oras para sa mga kasipahanan kay igsuonan aron iyang kaministeryuhan. So, muna ang sa atong simbahan, sa atong church, sa atong pamilya, din sa GCGF. Kung di ka nakita sa mata ko sa dire, Sildamra, nabila sa small group, wala ka kabahili sa espirituhan ng bahay. Kanunay mo mamiss ang adobo na nakaon, dining mabuntagon, o dining taklaan. Apostle Paul's heartfelt desire to visit Rome, not just to fellowship, dili lang kayo fellowship si Apostle Paul, kundi gusto niya nga muhatag sa mga espirituhanong panalangin aron maligpod ang matag usa. Testingin ko ninyo ba natin permitting ibukto for the rest of your life. Ayaw simpa-simpa. Tanaw na kung saan matang kinabuhi ikaw. Manuman, because we are designed to relate each other. We are part of the body of Christ and we are called to be part of the church. Aron ka maligpod. To fellowship in a biblical sense is the most vital activity of the believer. Mauni ang biling at sumasabtan sa mga anak sa Ginoo. Nga kining pag-fellowship, kining paghatag ng oras, pagkahin sa espirituhanong mga butang, usa kay ka importanteng aktibidad sa usa ka believer. Kaya importante man sa aktibidad, dahilan ng oras. Di ba? Dahilan ng oras. It serves as a vertical connection between you and God and a horizontal bond with other people, church. Meaning, letter L. My fellowship with the Lord goes like this, and my fellowship with believers. It's all about love. If you don't love God, it's hard for you to love others. Mo bitaw nga panakusa ka anak sa Ginoo, magbaton o paghigugma sa Dios. Everything will follow. Posible kayo yung may ugma kasi ginulitan ka mo may ugma sa isip na tao. Maunay, ganito ang explanation. It is most vital activity of the believer. Kaya naghatag kini og vertical connection nimo sa Ginoo and the horizontal bond with other Christians. Amatana. Why do you think gathering face-to-face is important to receive impartation? Ano importante man kayo? So may atong masumsaw na muna, atong mag-gather ka face-to-face, importante man tayo aron makadawat kita mga aron kabahinan na sa mga espirituhanong bahin. Sa Bible, kanunay nag-emphasize, the Bible gives considerable emphasis to face-to-face communication. Ngano? It speaks of open and unhindered interaction. Huwag mabantay kung mag-virtual ka. Uy, nakuha ako si Fernando. Saan ito? Why, signal. Do you think makatabang sa more or less ang iyahang effectivity? Basahin ang klase virtual. Kung muulay kasagaran ganahan sa mga estudyante, yes, virtual. Pero kung magtuon ka klaro, ma-disappoint ka virtual, di makakataka ang todo. O saan ka po paminaw? Gasto hindi ang tawag sa pag ikaw ng laba. Do you think makatabang mo na? Kasampol, mag-virtual na diri, fellowship na diri, mag-once pastor. Do you think makapaminaw mo sakto? Uy, laba ka. It speaks of open and unhindered interaction. Kung magkita ay tama
usa, makita nimo nga naay openness, na ay unhindered interaction. Usahay mo, ang bata naman, usaba pero tuloy-tuloy ang iyang interaction. Ano man? We are gathering face to face. In-person gathering creates energetic and spiritual synergy. Kung ato ang gathering face to face, maka-create kinig energy, spiritual interaction na magkakahita ko. It facilitates a tangible, multi-sensory transmission of faith that virtual environment cannot fully replicate. Meaning, dihan sa face-to-face na gathering, mabahiran ka sa Ginoo sa espirituhan ng mga butang, makabahiran ka. Doon na sa tangible nga experiences. Tangible meaning, mahikap mo siya, makita mo siya. Multi-sensory, makapil ka, nakadulog ka, makabati ka, mahikap mo siya. It is a multi-sensory transmission of faith that virtual environment di makareplicate ani. Di ta makaingon nga ang technology dili maayo. It is good. Pero when it comes to imparting spiritual na bahin, dili siya fully makareplicate sa ato ang virtual, sa ato ang face-to-face gathering. Anong lumali? March 16, 2020, lockdown, pandemic. Moto hinungdan ang garang tao, cancel, wide revision, tanan. Kung mo ba na upload, makasuway ko, quarantine ko, alos 2 semana, pinagkagamay lang sa semana. Mubisita mo na nila, layo ka ka, usa ka na. Gana tayo, murag ka pala na ang pinaka-palamuot kay kini. Nga unta, imong bata, imong asawa, kuyog mo to. Pero nga, bigapan, ganyan na kabaryo. Kaya nung mo nakarinig ko, yung lani yung sitwasyon sa business mo. Mahal mo dito na, pag online, pwede, palitol, palitol, may mas rin na. Pagkama, alam mo mo, silupin. Grabe si Parito. Kami gilig-gilig, aslo, di po mga kacag-kacag sa pinagod na. Saan Si Parito. Yan yung to. Kaya mo, atong mga taglaan, maka-imagine ko, kung gano'n saan tabawalin, kung naman ito, bawal bawas, jogging, sa'yo. Ano? Tutok. Ano man? Yan na. Sorry, yun na tao. So that's reality. Yun na ang situation. Wala nga, what is able to accomplish the online methods kana dili makahatag ang online ng mga pamaagi. A shared common personal relationship na mo strengthen sa ato ang fellowship sa Ginoo o sa mga usa. Na makitaan ta, di ba kanindot magkita ka, dili karon nga dili ta wala tay social distancing nga tag usa ka metros. Di ba? Uupuran ta, mura na mo dapat. Karon, ay uupuran sa tubangan. Di ba? Ano man, importante kayo. When we gather face to face, we receive impartations of the spiritual gifts and strengthen us. Malingkod ta. So, tanawa ang mga early Christians. Sa ganang gustuhanan sila. Ito, mabasa mo sa Buhat, Kapitulo 2, 42. They spent their time in learning from the apostles. Naghatag sila ng panahon. Mainitong kayo sila na ipadayon sa pagpamati sa mga gitudlog sa mga apostoles. Mainitong. Meaning, kung spend ka oras, resulta na sa mga pagka-mainiton sa Ginoo. Kung dili ka muhatag na ngayon, dili ka mainiton. Kinahanglan pa kang initon. Diba? Mainiton silang ipadayon sa pagmamati sa mga gitudlog sa mga apostoles. So, sa may mga alternative na tuhimuon, the best alternative in receiving impartation within the family of God like this, kita, may suot na sa Ginoo. We are going to allocate time intentionally. Ayaw pag-allocate ng time na accidental. Let's say, kami ang business na empleyado ng nag-lives lahat.
Ingnon siya na, ari sa gani karong Domingo kay ikaw ang buwan. Na, paibaw ah. Nga kanang Domingo, that is my time for my family and for the Lord. Wala na yung makasama, wala. Meaning, you are to intentionally allocate the time para sa Ginoo or wala na yung makababag ni mo. Kung saan ay kayo dito mga to, wala ang tendency, okay ra niya. Okay ra niya. Ang ito maglibog na. Ano? The best alternative in receiving impartation is to give time intentionally for the Lord. By saying this, kasagaran na rin, wala ito'y oras na rin. Wala ito'y oras, sister. Wala ito'y panahon. Anong mga tanaha? By saying this, I don't have time. It simply means it is not your priority. Meaning, di na na maglagis pa. Kaya kung gusto niyo mo, tuloy pa again. Kung dili na mo gusto, nagkakang mga rason sa kinabuhi. So, this is the power of fellowship as a church. When we gather face to face, we receive impartation, espirituhanong mga gasa, o makadawat usab kita, itasan, muhatan usab, o gamlay, na itong isuot sa Ginoo, makadawat usab. Ikatuma, when we gather face to face, we are mutually conduced, mutually encouraged by each other's faith. Ang kada usa, ma-encourage. Unang magkitaan ta. Di ba? Roma, Kapitulo 1:12. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Sa Bisaya na, buot kong ipasabot mao na magdinasigay kita sa atong isig na pagtuko. Mutually encouraged. Ang imong kinabuhi, ma-encourage na sa Ginoo. Paul's longing to visit the church in Rome was not merely to give, kundi mo impart to them. Or, dili lang siya kay buhata or mubahin, kundi gusto sa siya makadawat o mga panalangin spiritual gikan ni mga simbahan sa Roma. Di ba? Mag-permitting ka. Pasalamat na ako, na ako'y pagbating ni Mayo, na ako'y karistan. Tayo ka, kung sino na, pinakain ka, mas grabe di iya kasi mo. Yun na ba? O madasig ang mata ko sa kakinabuhi. Paul knew that in their mutual faith, the believers also had something to give to him. Kay mao si Pablo, nga sa mutual encouragement sa matagusa, ang matag magtotoo, maghahatag usab og mga sutang ngadto sa kinabuhi. It's a matter of giving and receiving. Naata dinhi karon. Tamo nagdawat mo sa mga sutahan ng mga bahay nga inyong naluwag. Ako sa kung anak ng pumulipod, ako na sa'yo magdawat og mga sutahan ng mga panalangin nga akong kada usa, we're part of that. That's why fellowship is very important. It is a vital activity of the believer. So, encouragement sa bibigyan ko yung termino, it is more than just expressing kind words. Kaya, encourage ka, kami ka na, okay na ka, magandang ka. Sabla pa yan ang encouragement. It entails uplifting the spirit, fostering hope, and nurturing spiritual growth in others that reflects God's love and compassion. Sobra pa niya na pinaaging mga pagkasing sa pulong. Sobra pa. Kung dili pang-uplift siya sa espiritu, labi na makakita ka na ay daghan mo, maka-uplift sa imong spirit. Salamat sa Ginoo, brother, ganahan karon. Diba? Karon ang panimalay, ang among fellowship mo minus. Tulog sa among mga anak, nagatuas siguro ni Abel PTC. Ako na lang, ang asawa, kauban sa akong kamamurang pero. Makayon ko, tanaw, sa ka-importante ang fellowship. Kasi ikaw Rosa, why fellowship? Di ba kayo? Silong Ranger gani? Di ba? Sa ka fiction nga sa Linda sa unang panahon sa Texas na si Lone Ranger.
Siya rin siya. Pero na si kauban, di nga nagtuntog. Yan kauban, tuntog ba siya? Si Lone Ranger. Pero na si kauban. Don't be a Lone Ranger. Ang mga kinabuhi, were meant, gidesign sa Ginoo to relate one another, to be part of the community and the family of God. Ang makita ang gugma sa Diyos o ang iyang kalukoy sa iyang katawan. Unong Tesalonica 5:11. And so, encourage one another and help one another, just as you are now doing. Tungod ini pag dinasigay o pag dinagangay kang masama sa inyong gihimo karon. Duha ka importante butang pag dinasigay. Unya pag dinagangay. Kung saan magkabang ni mo ang kaniha permente. Diba? In the group. Kung saan mo si Juan, kung saan mo magkabang mo ang kaniha? Kaniha. So, pag dinasigay o pag tinabangay kamo sa usag-usa, sama sa inyong gihimo karon. Muna ito ang gikinahanglan ng magay mo o ningon ng mga anak sa Ginoo. So, encouragement acquired through fellowship with God and each other is portrayed not merely as an act of kindness but as an integral aspect of Christian living nga nakatay diha sa church to make case improvement. Meaning, ang encouragement makuha na ito kinaagis fellowship. Yun. Ang atong kadasig, ano din mo makuha sa fellowship? Fellowship mo una sa Ginoo or vertical, fellowship mo sa imong isip ka tao. So later on, masab ka na ito sa niya. Sa unahan, kining encouragement nga maghatag na ito trigger na ma-appeal sa mga fellowship. Now, Romans 15:1 and 2, we who are strong in faith ought to help the weak to carry their burdens. Kita daw nga mga ligbon sa pagtuo, kinahanglan mo tabang sa pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang o dili kita magpahimpot sa atong kaugalingon. Sa grupo, dunay huyang, tapoy strong. Yeah? Asa ka na, ikaw na gawin mo rin asa ka din nakita. Gikinahanglan na sa usa ka grupo, sa usa ka fellowship. Gikinahanglan nga ang hamto, ang likod, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon, sa mga huyang. Kunya kay kasagaran kiniwalihan kay huyang man. Di magkakaingon na nagakuan kay mo, wala i-reality. O wadiha. So, saan yung pagtapang mo sa liha? Ang matalo sa kanato, amay Ginoong magpahimuon sa atong isip ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan. Mo na nga, kining mga small leader, dili na sila totally jud nga, kami, totally strong. Ang walang tulungan ng pagbulingon nga, mapastrong ka. Diba? Gi-encourage mo ng pagbulingon, kaya ano, leader po, nga na. O kapil na sa mga, kinabuhi, wala nga. The moment na tagaan ka responsibility, the moment na i-encourage Ginoo sa pagbulingon nga, mantuwa ka leader na. So sa ayaw ng mindset, if you are not leader, we're just member, okay ra. Hindi mo na dapat. Because, kadausan na ito, makahatag o pagdasig sa kadausan. Para sa mo, alang sa iyang kaayuhan, aron maligpon ang iyang pagtuko. So, pleasing other believers is placing aside personal preferences for common good. Ang pagpahimuon sa matag-usa ka magtotoo din sa Ginoo, mao ang pag-set aside sa imong mga personal na mga preferences sa kinabuhi. Mo na nga kanilid kinalid. Doon na kay daghang appointment imong pilion nga ani ni diri tungod kay doon na kay nagkinahanglan. Ngana. Kung ang matag-usa dila ko una ang members siya, pertinent ta. Ano? Makatabang sa nako, makatabang ko niya. There's a give and take na reversal na mamaagi sa pag-encourage sa matag-usa. God designed human relationship to be mutually beneficial. when people see God's work in our lives, they are encouraged.
just as we are by their lives. Mutual, beneficial kayo ang mutual encouragement sa matag usa. So when we are gathering together, face to face, kung sa may tabo, kada usa, makadawat o mga pagdasig sa iyang pinagpili. That's the power of fellowship. Now, biblical encouragement can only be met through constant connection